Video clip. Dito na po tayo sa loob. Sige po. Meron yung nakasaad sa banal na kasulatan sa Acts chapter 3. Meron po isang pangyayari sa banal na kasulatan na dito po nahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanya mga disciple. No? Dito po nagsimula yung mga signs and wonders. At sumunod-sunod after ng chapter 3 na yun, marami na mga nangyaring pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya sinasabi po, ang Acts of the Apostle is also act of the Holy Spirit. No? Yun po. Ibig sabihin, yung mga apostoles ng Panginoon ay hindi lang sila nag-preach, kung hindi naranasan po nila yung kasunod doon, signs and wonders. Kaya meron po kami sinasabi na every time we preach the gospel, signs and wonders follow. Magkakaroon ng signs and wonders. At tingnan po natin itong video clip na ito. Sige po. Help me. In the name of the Lord, give. My brothers, help me. Help a poor people. Help me. In the name of the Lord, help me. Help a poor cripple. Give in the name of the Lord. Give. Help me. Help me. Help a poor cripple. In the name of the Lord, give. Help me. I have no silver or gold. But what I have, I give you. In the name of the Lord, rise. He makes the hungry eat and gives drink to the thirsty. He makes the blind see and the lame walk. Praise to his name! Familiar po tayo dito sa story dito sa Acts chapter 3. Maliwanag po na doon sa pangyayaring yun, yung lalaki na sabi nga lumpo pa sa pulpa sa kanyang kapanganakan. At ang sabi ng mga Bible scholars ay mga nasa 40 years na siya.
40 years old na. Like so for 40 years, hindi naman siguro, hindi naman 40 years kasi nung dinadala siya siguro doon nung bata pa. At sa loob ng mga panahon na siya dinadala doon sa harapan ng templo, may pintuang maganda, ay laging ang ina-expect niyang ibibigay sa kanya ng tao ay yung limos, silver and gold. Pero dito maliwanag na sinabi ni Pedro, wala akong silver or gold, pero yung meron ako ang ibibigay ko. Ang sabi niya sa pangalan ni Kristo Jesus na anak ng Diyos na taga Nazareth, tumindig ka at lumakad. Nakita ko natin, the rest is history. Pero itong mga Pariseo at ibang mga religious leaders, sinayasat nila sino ba itong si Pedro. At meron hong bahagi doon sa Acts chapter 4. Ang sabi rito, now, when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Gusto ko pong tingnan natin dito, kilala sila na hindi sila mga marunong na tao. No? Sila ay unlearned, nakalagay dito. At mga ignorant, mga ignorante. Pero, sila ay nagtataka. At ang napagtanto nila, itong mga taong ito, si Peter at si John, ay ito yung mga kasama ni Jesus. Okay. Alam mo ninyo, kung meron kang isang mahalagang bagay na nais ipahayag sa atin ngayong hapong ito, after nung mula kanina umaga doon sa personal transformation, doon sa soul winning, lahat po ito ay magagawa natin. Sabi nga sa John chapter 14 verse 12, kung kayo nananalig sa akin, magagawa ninyo ang ginawa ko at higit pa dito. Alam naman nun natin na dito sa Acts chapter 5, yung hindi nagawa ng Panginoon, nagawa ni Pedro. Ano yun? Na yung madaanan ng kanyang anino, gumagaling. Walang istorya sa Biblia naman nadaanan ng anino ng Panginoon Jesus, gumaling. Kay Pedro lang nangyari. Kaya totoo yung sinasabi ng Panginoon, higit pa dito, kung nananalig kayo sa akin, magagawa ninyo ang ginawa ko at higit pa dito. Kaya yung mga alagad, nakabuhay ng patay, nakapagpalakad ng lumpol, nakapagpagaling ng mga bulag, lahat yun nagawa nila. Pero ang higit doon, yung madaanan ng kanilang anino, ay gumaling. Kaya totoo yung sinasabi, kung nananalig kayo sa akin, magagawa niyo ang ginawa ko at higit pa dito. Pero sa hapon ito, gusto ko munang tanongin tayo. Sa palagay ho ninyo, ano ba ang pangunahing pagtawag sa atin ng Panginoon? No? Lahat po ba tayo nandito sa palagay niya, tinawag tayo ng Panginoon? Amen. Okay. So ano ang para sa iyo, ano ang primary calling mo? Ano ang primary calling mo? To witness? Sige ho, popcorn. Anong primary calling mo? Maghayag? Witness? Maghayag? Ano pa? To win souls? Ano pa? Purihin ang Panginoon? Sambahin siya? Sa Espiritu at katotohanan? Ano pa ho? Matransform tayo at lumakad na kasama ng ating Panginoon Jesus? Okay po. Lahat po yan, tama. Pero pinag-usapan natin, hindi lang yung ano ang gusto ng, nakikita niyong gusto ng Panginoon kaya ka tinawag. Ang pinag-usapan natin dito, mismo ang Panginoon na nagsabi ng dahilan kaya ka niya tinawag. At tingin ko, hindi pinag-usapan dito kung pastor ka o laiko ka. Ang mahalaga dito, kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, may dahilan kaya ka niya tinawag. At ito ang primary calling. Bilang pastor, ano ang primary calling mo? To preach, to teach, to preach, to proclaim the Word of God. Okay. Maliwanag ho na ito ho ang nilagang primary calling ng lahat sa atin, ng mga nanampalataya na sa Panginoon. Maging ikaw ay pastor o laiko. Our primary calling is to be with Jesus. To be with Jesus. Plain and simple. Tingnan ninyo. Kung yan ang ating primary calling, meron din tayong tinatawag na primary privilege. Pribileyo natin dahil tinawag tayo ng Panginoon at kapag ikaw ay tinawag, halimbawa, tinawag ko si Pastor Eli. Pastor Eli, anong magiging reaction ni Pastor Eli kapag tinawag ko sa pangalan? Pastor Eli, titingin siya sa akin. Tinawag ko siya sa pangalan, ibig sabihin kilala ko siya. Parang si Sakeo. Di ba Sakeo, bumaba ka, tinawag siya eh. No? At ano ang sinabi ng Panginoon kay Sakeo? Gusto kong pumunta sa iyong
tahanan. Ang ibig sabihin, gusto kitang makasama, pupunta ako sa bahay mo. Kaya ang primary calling ng Panginoon sa lahat sa atin is to be with Him, to be with Jesus. Ngayon, dahil kinausap ko siya, merong primary privilege. Nagkaroon ng pribileyo ngayon si Pastor Eli. Sabihin ko siya, Pastor Eli, kamusta ka na? Ano ang privilege siya ngayon? Makipag-usap sa akin. Kaya kapag tayo tinawag, ibig sabihin handa rin tayong kausapin ng Panginoon. At ang privilege natin is to communicate with God. In other words, our primary privilege is, next slide, prayer. Okay. Ngayon, ito. Ano yung primary ministry mo? Kanina, binanggit nyo na. Ang ating primary ministry is to proclaim the good news. Ipamalita, ipahayag. Kasi pag sinabi kong to preach, parang ano yan, pang pastor lang, preacher. Hindi ako preacher, laigo ako. Pero pwede kang magpahayag. Pag nagpapahayag ka ng tungkol sa mabuting balita, nagpipreach ka na rin about the good news. Okay, kaya tinanong natin yung susunod na talata. Ang sabi yung dito sa Mark chapter 3, verse 14 and 15. And He chose 12, no? Ang ating Panginoon, pumili siya ng 12, whom He named apostles. At ang sabi ng Panginoon, and I quote, I have chosen you, ano sabi ron? To be with me. No? So pinili sila at tinawag sila to be with Him. He told them. Tingnan nyo, tsaka niya lang sinabi, I will also send you out to preach. Okay. And you will have authority to drive out demons. Okay, so maliwanag ko na sa mga binanggit mismo ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga kataga, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tinawag ko kayo, pinili ko kayo para makasama ako. Kaya nga doon sa dalawang magkakatid, si Maria at si Marta, ano ang mas nagustuhan ng Panginoon? Yung ginawa ni Marta o yung ginawa ni Maria? Yung ginawa ni Maria. Kasi ano bang ginawa ni Maria? To be with Jesus. Kasi yun ang pangunahin para sa Kanya. Yung ikaw ay makasama ko. No? Parang ano yan, pag nangliligaw ka Pag bago ka pa lang na umiibig, parang ako nung araw sa misis ko. No? Ang primary na gusto ko lang mangyari ay makita siya at makasama siya at makausap siya. Period. Kahit marami pa akong gawain, basta hindi ko siya nakakausap, hindi ako napapakali. Pero ngayon parang hindi na gano'n. Hindi ko alam, nandyan, hindi niya sinasabi, nandyan na pala. Kala mo, wala pa. Hindi, gano'n pa rin. Pag napupunta ako sa malayong lugar, sabi ko nga, mas parang sweet ako, tsaka sweet ka kapag tayo magkalayo kasi text kami ng text . No? Kasi yun yung siguro yung pinakamahalaga doon sa ugnayan. Kaya tayo mayroong relationship, para magkaroon ng relationship. Di ba? Kung hindi kayo magkasama, walang relationship na nagaganap. Kaya kayo long distance relationship, puro ano lang yung usapan, pero gusto natin physical. Pero in the same way, kahit magkalayo kayo physically, basta continuous lang ang communication, meron pa rin relationship. Diba? Kaya tinanong niyo yung mga nag-a-abroad. So, sa ilang mga linggo, buwan, no, yung unang mga taon sa abroad, talagang tawagan yan. Kaya pag dumating yung panahon na yung lalaki hindi na tumatawag, nag-miss na ng mga tawag, nagkakaroon ng duda yung asawa, ano na kaya ginagawa ng mister ko sa abroad? Baka may ginagawa na itong kalokohan. So, ibig sabihin, ganun kahalaga yung pag-uusap. Kaya nga ang primary privilege natin, dahil meron tayong relationship sa ating Panginoon, is to be with Him. And to be with Him, kinakailangan continuous yung communion natin with Him. And our communion with our Lord is through prayer. Amen? Okay. Ngayon, ito namang prayer, ay itinuro ito ng Panginoon Isa sa mga in-exemplify ng ating Panginoon sa buhay niya ay yung, sabi ng banal na kasulatan sa Luke, sa Mark, nandun na maaga pa lang gumigising na ang Panginoon at siya'y umaakyat sa bulubundukin para manalangin. O, yun po. At itong isang bagay na ito ang sa dami-dami ng pwedeng hilingin ng mga alagad sa ating Panginoon Jesus na ituro sa kanila. Kung babasahin niyo ang Gospel,
Wala tayong makikitang sinabi ng mga alagad ng Panginoon, turuan niyo naman kami mag-ayuno. Hindi nila hiningi yun. O turuan niyo kami tungkol doon sa beatitude. Ang Panginoon nagkusang magturo eh. Pero ang mga alagad, bakit sa dinami-dami ng mga subject, ang hiningi nila sa Panginoon ay ituro sa kanila, turuan niyo kami kung paanong manalangin. Bakit? Kasi meron silang napansin sa Panginoon. Merong ginagawa si Jesus na hindi pa niya tinuturo sa atin. Bakit kaya pag madaling araw, gumigising siya? Iniiwan tayo. At madalas pag narito tayo sa ilang, pupunta sa bundok. Pupunta rin ng alas 3 ng madaling araw, bababa ng alas 6 ng madaling araw. No, yun po ang sabi ng mga biblical scholar. Na ganun daw katagal umaakit sa bundok ng Panginoon. At ang assumption, kinakatag po niya yung kanyang ama. Kasi doon sa John, Gospel of John, sinabi ng Panginoon, yung lamang nadidinig kong sinasabi ng Ama, ang aking sinasabi, at yung nakikita kong kanyang ginagawa, ang aking ginagawa. So, ibig sabihin, saan niya nakita yun? Saan niya nadinig? Doon sa kanyang pananalangin ng nasa bundok. No? Alam mo ninyo, nagugulat siguro ang mga alagad, bakit kaya kapag mayroong inaalihan na masamang spirito, sinasabi lang ng Panginoon, lumayas ka. Isang salita lang, umaalis yung demonyo. Pero itong mga alagad, may karanasan sila, pinalalayas na yung demonyo, hindi umaalis. Kaya minsan nagtanong sila, Panginoon, bakit hindi ko namin magawa yan? Di ba sumagot ang Panginoon dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya? Kung meron kayong pananampalataya kasi laki ng butil ng mustasa, kahit sa bundok na ito, mautusan niyong lumipat sa dagat at susunod sa inyo. Ibig sabihin, walang kapangyarihan yung salita ng mga alagad dahil sa kaliitan ng kanilang pananampalataya. Alam mo ba ninyo na ang sinasabi ni Santiago, ang kapatid mismo ng ating Panginoon, sa James, no, chapter 5, sabi, the prayer of the righteous is powerful and effective. Bakit powerful and effective yung prayer ng righteous? Kasi ang prayer po, ibig sabihin kapag ikay nananalangin, you exercise your faith. Di ba? Prayer is exercising your faith. Subukan yung sumakay sa jeep. Habang bumibiyahe kayo, pumikit kayo, at manalangin kayo ng malakas. Nakapikit kayo, nananalangin kayo ng malakas. Ano sa palagay niyong gagawin ng mga katabi ninyo sa jeep na hindi niyo kakilala? Anong iisipin? Sino ba ito? Nagsasalitang mag-isa, nababaliw. Ano ginagawa nito? Nagsasalitang mag-isa, mukhang nasisiraan ng ulo. Kasi wala namang kausap magsasalita. Pero ikaw, sa'yo, hindi ka nababaliw. Ginagawa mo yun as an act of faith na meron kang kausap. At ang kausap mo ay ang iyong Ama na nasa langit. Kaya nga nang tinuruan ng Panginoon yung kanyang mga alagad, ganito kayo mananalangin, Ama namin. So alam naman natin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, so and so forth. Okay. Alam mo ninyo, marami hong mga karanasan sa Biblia, kahit sa Old Testament, na very symbolic yung mountain. Kaya sabi nga doon sa bulubundukin, umaakyat ng Panginoon para siya makatagpo niya at makaliig ang kanyang Ama. Pero tingnan ho natin yung ilang mga mountain dito sa banal na kasulatan, na kaya ang ating Panginoon Jesucristo mismo ay kanyang ginawa din yun sa kanyang buhay. Kasi alam niya na siya yung bugtong na anak at mahalaga yung relationship. Na magkaroon ng revelation siya mula sa kanyang pananalangin. At yung narinig niyang sinasabi niya, yun yung pinipreach niya. At yung narinig niyang ginagawa ng Ama, yun lamang ang ginagawa niya. So, walang violation kung anong kalooban ng Ama. Talagang very strict siya sumunod. At inaalam niya kung ano ang kalooban mo, Panginoon, sa araw na ito. At ito ang aking sasabihin, ito ang aking gagawin. Meron pa akong isang isa-share sa inyo. Ilan mong account sa Bible ang nabasa ninyo tungkol sa pagpapagaling ng mga bulag? Ano ang ginawa ng Panginoong mga iba't ibang mga pagpapahayag ng pagpapagaling sa mga bulag? Ang pinaka-famous yung naglagay ng putik. Isa lang yon. Pero meron pang iba. Ano pa iba? Delay hands lang. Ano pa iba? Sa salita lang. Ano? Ay, yung laway tsaka putik, magkasama yan eh. Hindi nagkaroon ng putik kung hindi nilagyan ng laway.
Kaya naging putik, nagalagyan ng laway. Tapos ibinayad sa mata, pinaghilamos. Yung iba naman, sabi, habang po kayo sa amin, ano gusto mo? Gusto ko makakita. So, ayon sa yung pananampalataya, dumilat, salita lang. Meron naman, nilay hands. Ang tanong ko, bakit hindi isang pamamaraan na lang? Kung putik, putik. Kung lay hands. Kung salita, salita. Bakit iba-iba? Ha? Depende sa pananampalataya ng tao. Okay. Alam mo ninyo, naniniwala ako na na kaya iba-iba kasi sa araw na yon may revelation ang Ama sa kanya. Alam niya na merong may encounter na ganito. Kasi yun ang gawain ng banal na espiritu ipahayag yung mga bagay na darating, sabi sa banal na kasulatan. Kaya naniniwala ako sa kanyang pananalangin may mga revelation na mayroong mangyayari. At ang sabi niya, yung nakikita kong ginawa ng Ama ang aking gagawin, at yung mga nadinig kong sinabi niya ang aking sasabihin. No? Kaya ibig sabihin, walang ginawa ang Panginoon na ginawa niya lang sa kanyang sarili. Ang ginawa, lahat ng ginawa niya dito may kinalaman sa instruction sa kanya ng Ama. Ang instruction sa kanya ay dumura at kumuha ng lupa, gawin putik at imahe. So, yun ang kanyang ginawa. So, nagkaroon ng himala kasi sumunod siya sa Ama. Hindi lang yung sarili yun. Naniniwala ako may instruction sa kanya doon sa kanyang pananalangin. No? Pangalawa, ito kasi personal ko itong karanasan Sayang wala dito yung mag-asawang Pastor Noemi at Pastor Rolly. Kasi minsan nagtuturo ako dito mismo sa Palapala, UFCPC. Nung tapos na akong magturo, nagtanong ako sa Panginoon, kasi sabi ko, asa, hindi siya receive, di ba? Ang tanong ko, Panginoon, after this, anong gagawin ko? Meron kang papanalangin para sa kagalingan. Di yun lang pumasok sa puso ko. No? Maya-maya, dumapit si Pastor Rolly. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo nga ako. Tapos sabi ko, ba't anong sakit? Nung lumalapit siya, sabi niya, Pastor, pag-pray niyo nga ako. Bakit ang problema? Ito yung sino ko, ang tagal na nito, ilang araw na, nagpatingin na ako sa doktor, hindi gumagaling, hindi nawawala. Kaya nung sinabi niya yun, alam ko na may purpose ng Panginoon kasi may revelation na sa akin na nagtanong ako Kasi pagkatapos ko mag-lecture, sa sarili ko lang, sabi ko, Panginoon, what's next? Meron kang ipapanalangin. At tama-tama dumating si Pastor Rolly. Minutes pa lang yun. Ngayon, eto na. Sabi ko, Pastor, kasi yun din ang lecture ko may kinalaman din about faith Sabi ko, Pastor, naniniwala ka ba na yung paggamit mo sa akin dito, may kalooban ng Panginoon sa'yo pagagalingin ka? Opo, sabi niya, kaya nga ako lumapit Kasi parang meron daw siyang ganun, gusto niya talagang lumapit sa akin para ilay na social ipanalangin. Kaya sabi ko, sige, ipapanalangin kita. So nung pumikit na ako at pumikit na siya, nagtanong ako ulit sa Panginoon, Panginoon, paano ko po siya ipapanalangin? Alam niyo, ang revelation sa akin, gulatin mo. Gulatin. Sabi ko, kakaiba ito. Kasi baka ako sa sarili ko lang yun ang galing kasi may mga baby, pag sinisinog, ginugulat. O kaya nilalagyan ng kulay pula dito. Pero di natin ginagawa yun, Pero nasa isip ko lang, baka ako lang yun. Kaya sabi ko, sige Pastor, naniniwala ka mapapagaling ka ng Panginoon. So sa isip ko, naglalaro ulit, paano ko siya ipag-pray? Gulatin mo. So wala nga akong magawa ko, hindi gawin yung sinasabi ng Panginoon, sinubukan ko. Kaya habang nakapikit si Pastor, naghihintay siya ng prayer, hindi ako nanalangin. Ginawa ko, pumalakpak ako ng malakas. Ganon. Tinapagano si Pastor. Tapos ako rin, napatilat siya, napatilat din ako. Tapos sabi ko, maniniwala ka bang mapagaling ka ng Panginoon? Ano ba yung ginawa niyo? Sabi ko, pumalakpak ako. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, Pastor, wala na, Pastor. Wala na. Tapos ako rin, namanghati ako. Tapos nag-pray na ako. Sabi ko, Panginoon, salamat sa kagaling ang binigay mo sa kanya. Ganun lang tayo yung prayer. And then, nagkukwentuhan pa kami. Sabi ko, tingnan natin, sige kung anong mangyayari. Sabi niya, Pastor, wala na. Talon, parang bata si Pastor Rolly na nagtatalon. Merong himalang nangyari sa kanya yung araw na yun. Dito mismo, sa Palapala. No? Kaya naniniwala ako na kapag tayo nananalangin at nagtatanong, merong kapahayagan ng Diyos na binibigay At kung minsan,
madalas nga ang Diyos, ang ating Panginoon, meron tinatawag na, ano tawag doon? Parang nagbibiro lang. No? Pero nagulat ako doon sa pagsunod na yon, mayroong nangyari. Kaya may patutuo ako ngayon. Okay, let's move on. Tingnan mo natin yung mga mountain, ano symbolism nito. Yung Mount Moriah, ang sabi, a place of sacrifice. Ano ho yung issue dyan? Ang sabi ng Panginoon, take your son, kausap si Abraham. Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Tingnan mo ninyo. Yung bundok ng Moriah, ito yung lugar kung saan tinawag. No? Kasi nga, primary calling na is to be with Jesus. Dito si Abraham to be with God. At dito, ang tawag sa kanya, hindi na siya pupunta doon sa bundok, may isasakripisyo niya yung kanyang kaisa-isang anak. So merong hiningi sa kanya. So may revelation. Sumunod lang siya. At doon sa Mount Moriah, nung kanyang papatayin na yung kanyang anak sasaksakin, pinagpili siya ng Panginoon. At sinabi sa kanya, pinakita sa kanya yung meron pong ram na nandoon na yan ang gagamitin mo, yan ang ihahandog mo. At doon, sinabi ito ang lugar kung saan ang Diyos ay nag-provide. Alam mo ninyo, every time na tayo ay umaakyat sa bundok para manalangin at hilingin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, alam niyo ba, laging may provision na ibibigay sa atin. No, kaya nga gusto ng Panginoon, manalangin tayo, kaya tinuro niya sa mga alagad, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw na ito. So doon parang tinuturo na, kapag kayo nananalangin, hindi mapuputol yung provision para sa inyo. Amen? Okay, yun yung una. Second, Mount Horeb, a place of calling. Ano ibig sabihin niyan? Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. There, the angel of the Lord appeared to him in flames, fire with a bush, a burning bush. Moses saw that through the bush was on fire, it did not burn up. Okay. So dito, alam naman natin doon sa Exodus chapter 3, dito tinawag ng Panginoon si Moses. At binigyan siya ng clear instruction. At dito rin medyo tumatanggi pa si Moses. Huwag na lang po ako, hindi po ako magaling magsalita, ako po ay bubulol-bulol. Pero hindi siya pinalusot ng Panginoon, ibinigay yung kapatid na si Aaron, na para maging spokesperson. At paano sila maniniwala sa akin? So may mga pinakita ang Panginoon. So dito, ibig sabihin, kung ang pananalangin ay place of calling, mahalaga everyday ng ating buhay, nararanasan natin yung pagtawag ng Diyos sa atin. At yung mga specific instruction kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin. Okay? Next. Mount Sinai, a place of command. The Lord descended to the top of the mountain, Sinai, and called Moses to the top of the mountain. So Moses went down to the people and told them. Okay, so dito, meron hong command. Ano yung command? Yung 10 Commandments. Binigay ng Diyos kay Moses. Kaya ibig sabihin, every time na pupunta tayo doon sa mountain, ang ibig sabihin ng mountain dito, every time na mananalangin tayo at kakatagpuin natin ng Diyos. May mga commandment na ihahayag na sa atin, i-reveal ng Panginoon. Kaya kita rin ninyo, napakahalaga mo yung personal prayer. No? Dito, pinapakita sa atin. And then next, nabilis lang ko ito. Mount Carmel, a place of victory. Ito, alam mo natin yung nangyari dito. Si Jezebel kasama yung prophet, ano? Sino ba yung nakapaglaban dito? Si Elijah. Kalaban yung mga propeta, no? Ni Jezebel. Sabi dito, now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. At alam mo natin,
pinakita ng Diyos na siya ang makapangyarihan. Nung nanalangin si Elijah na tupukin yung handog, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Samantalang binuhusan pa niya ng tubig yung altar. Yung mga propeta ni Jezebel, o propeta kay Baal at kay Ashera, walang nagawa. Kaya doon ipinakita yung kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, victory. Kapag tayo nananalangin sa panalangin pa lang natin, inihahayag na ng Diyos yung victory sa buhay natin. Doon natin nakikita. Kaya every time we pray, meron ng victory sa atin. Amen? Naranasan niyo ba yung pag may mabigat kayong problema, nanalangin kayo, wala pa yung sagot, yung hinihingi natin, pero magaan na yung dibdib. No? At parang masaya na tayo, kasi may ginagawa ho yung ating pananampalataya, dahil exercise of faith yun eh. At pinagpapasalamat na natin, kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, kapag hindi kayo nag-aalinlangan na mangyayari ang sinabi ninyo, gagawin niyo ng Diyos para sa atin. Sabi nga, paano kahit yung mga plano natin sa buhay, sino sa inyo yung mga plano ninyo sa buhay gusto ninyong i-bless ng Panginoon? No? Okay. Una, kinakailangan meron muna kayong plano. Paano i-bless ng Panginoon yung plano ninyo kung wala kayong plano? Kaya dapat may plano muna. At kapag gawa na yung plano, itaas natin sa Panginoon. And then i-bless ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng i-bless? Kung hindi ayon sa kanyang kalooban, papalitan niya. At sasabihin niya, hindi yan ang gusto ko, ito gusto ko. Kasi ang ibig sabihin ng i-bless ninyo Panginoon, yung kalooban ninyo ang masunod, higit sa kalooban ko. No, thy will be done on earth as it is in heaven. So kaya doon, pag nangyari yun, kalooban ng Panginoon, definitely and surely, merong victory. Next. Mount Hermon, a place of God's presence. Mark 9:2. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them. No, ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, doon sa mountain ng pananalangin natin, nakasama natin ang, dahil gusto ng Panginoong Jesus is to be with Him, doon natin sa kinakatakbo, nararanasan natin doon yung presence ng Panginoon. Kaya tingnan niyo, kapag kayo lumuhod na sa panalangin, magsimula na manalangin, yung kabigatan nawawala. Tapos may mga revelation sa ating isip kung ano dapat natin gawin. No? Kaya yun po yung kapangyarihan ng pananalangin. And the next, yung presence ng Panginoon. And every time we experience the presence of God, 3 things happen. Yung kanyang protection, yung kanyang provision, and His power. Next. Tapos na ba yun? Teka lang. Alam ko, 10 yun. 5 pa lang ba yun? Next. Oh. A place of commission. Yan. Last na yan. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. Dito, alam niyo, ang commissioning ng Panginoon sa atin, kapag tayo nananalangin, pag kinommission ka, ito ang maganda. May anointing na binibigay. No, mayroong ipinagkakatiwala sa iyong kapangyarihan para maganap mo kung ano ang gusto niya ipagawa sa iyo. Kasama lagi yun. Kaya kagaya ng revelation na mayroong darating na bulag at inilehas mo yan. Yung mga ganon. Meron akong ganyang karanasan nung nasa Grace ako sa Caloocan. Pagdating ng Saturday morning, yun ang panahon ko para mag-aral. Tapusin yung sermon ko. Kung minsan, doon ko lang talaga ginagawa yung sermon ko. Kaya talagang sabi ko sa aming secretary, pag meron darating, sabihin mo muna, o kaya may tatawag, mamayang hapon na kasi yung umaga ko talagang tinatapos ko bago mananghalian. Gusto ko tapos na by lunchtime. Pero mga bandang alas 10:30, kumatok. Si Ate Lydia, kumatok. Sabi niya, Pastor, meron mo tayong kapatid, gusto daw kayo makausap, mukhang problemado eh. Sabi ko, ano ba sinabi mo sa kanya? Hindi ko masabing ano kayo ngayon parang off na study off, hindi mo na kayo pwede. So, hindi ko masabi kasi yung itsura niya, parang mayroong mabigat na problema. Di medyo parang naano ako ng konti. Nainis pa ako ng konti. Hindi pa ako nakakagawa, meron pa ako tinatapos. Pero hindi ko pinakita yun sa sekretary. Sabi ko, sige, papasukin mo. Habang tinatawag niya sa labas,
Panalangin ako, Panginoon, ano pong kalooban ninyo, bakit may dumating? Kasi naniniwala ako na hindi lahat aksidente. May mga pangyayaring, may mga taong dumarating sa atin na minsan niloloob yun ng Diyos o kadalasan kalooban niya ng Diyos para ikaw ay gamitin niya. Kaya ang panalangin ko, Panginoon, bakit po ninyo pinapunta siya dito? Ano ba ang gusto niya gawin ko? Ano ba problema niya? Kasi sabi ni nung sekretary, parang problemado. Alam niyo, pumasok na sa isip ko kung ano, love life. Yung word lang na yun, kapag tanong, ano ba problema niya? Love life. Di natawa ko ngayon. Sabi ko nga, Panginoon, lagi mapagbiro eh. Di pagpasok nung binuksan na yung pinto, sumilip yung kapatid natin na yung lalaki. Actually, by profession, college professor yun. By profession. Pagpasok ko nito, nakita ko nga yung mukha, nakakadilim. Tapos sabi ko, ano kapatid, kamusta ka na? Anong problema mo? Love life? Sinabi ko, anong problema mo? Love life? Biglang napataas ang mata. Sabi niya, Pastor, paano ko ninyong nalaman? Di yun lang. At sabi ko, pasok ka dito. Pasok ka. Sabi ko, tapos nung pagpasok niya, nagtatanong ulit ako sa Panginoon, Panginoon, anong gusto niyo sabihin ko sa Kanya? Nilagay lang ng Panginoon sa akin, sabihin ko sa Kanya na huwag siyang mag-alala. Pagtsagaan niya lang at lagi niyang ipanalangin na yung kalooban ng Diyos ang mangyari doon sa Kanyang love life. At huwag siyang masyadong maapektuhan doon sa babae na sabi nga niya, later on, nalaman ko, 4 beses na siya binasted. Pero matyagaan naman siya eh. Kaya sabi nga, huwag na intindihin niyo, ihiligin lang sa Panginoon. Kaya, nung sinabi ko sa kanya yun, basta magpakatatag ka, hindi mo yung kalooban ng Diyos. Sabi ko gano'n, huwag ka masyadong maapektuhan dyan sa babae na yan. At merong ibibigay yung Panginoon sa'yo. Naniniwala ako. Tapos nung sabi ko, handa ka bang ipag-pray? Hindi na nga siya nagsalita eh. Handa ka bang ipag-pray kita? Sabi niya, opo. Panginoon, salamat po dahil alam ko, niloob niyo pumunta siya rito, may pinahayag kayo sa kanya, may pinahayag kayo sa akin. At ang sabi ninyo, huwag niyang alalahanin yun at meron kayo ibibigay. Salamat Panginoon, in Jesus' name, alisin po ninyo yung kanyang pagkalungkot at i-release niyo yung joy sa kanya. In Jesus' name, amen. Tapos sabi ko sa kanya, sige, huminga ka na malalim. Sabi ko, umiti ka naman. Umiti siya. Sabi ko, sige, gawin mo yung iyong pagtuturo dahil ministry na binigay sa iyo ng Panginoon, magturo ka sa iyong mga estudyante. Huwag ka mag-alala, darating yan. Ganun lang. Sabi, sige po, salamat, Pastor. Di walang counseling na nangyari masyado, prayer lang. Alam po ninyo, after a week, tumawag sa akin. Sabi niya, praise the Lord po, Pastor. Meron po akong bagong kasamang teacher. No? Hindi ko na po inintindi yung dati. Kasi eto ho, siya pa ang nag-aayaya sa akin, kumain kami sabay. No? Medyo pareho kami, medyo may edad na rin siya, ako may edad na. At ngayon ho, nagkakaroon po kami ng magandang pagkasama. Kaya sabi niya, ito na ho kaya yung binigay ng Panginoon. Sabi ko, basta ipanalangin mo. No? After 1 month, nabalitaan ko na lang. Hindi na siya tumawag eh. Nabalitaan ko na lang na mayroon na siyang girlfriend. No? So, ibig sabihin, tinugon ng Panginoon yung panalangin. Okay, every time na meron ipapagawa ang Panginoon, may anointing eh. May mga revelation. Susundin mo lang yun. Hindi magiging mahirap. Na makikita natin na doon pala yung kapangyarihan ng Diyos para makakilos siya sa ating buhay. And then, ano next? Last na ba yan? Yan. Kaya dito, a time spent with God is powerful and life-changing. No? Kaya ito yung isang bagay na yan. Ang idadagdag lang ho natin doon sa prayer natin para maging personal devotion is reading the scripture. No? Kaya nga mahalaga yung communion with God at madalas sa ating pagbabasa, after nating manalangin at nagbasa tayo ng Biblia, inihahayag ng Diyos yung kanyang kalooban. Hindi lang naman parang meron tayong impression eh, hindi gano'n. Minsan after mo manalangin, minsan wala pang impression sa'yo. Minsan sa akin kasi may impression eh. Pero minsan, ang madalas ginagawa ko, magbabasa ako, Panginoon, ano bang gusto mo? Lalo na ngayon, meron akong sinusunod na calendar sa reading. Ang ginagawa ko pagbabasa ngayon, 3 chapters a day. Nitong nakaraan, ang binasa ko, Matthew chapter 1 hanggang chapter 3. Ang inimpress sa akin ng Panginoon doon, this is my beloved Son in whom I am well pleased. At yun yung sinare ko doon sa aking wife. At sabi ko,
merong pagpapahayag ang Panginoon sa atin tungkol sa pamilya. At nung after na mag-usap kami ng misis, nakita nga namin na may mga issues sa pamilya namin na gustong i-address ng Panginoon. At kalakip noon, nung sinunod namin yung dapat gawin, may mga blessing na dumadating sa amin ngayon. Actually, kagabi may shinare ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, tingnan mo itong text na ito. May blessing na dumating. No? So, yun ho. Tsak nyo lang yung tanong ko, ano yung ayaw ko na sabihin. Basta may blessing na dumating na ang misis ko, pag tinignan mo ngayon, masaya. Kasi may blessing. Blessing. Okay, kaya masaya. Okay. So, kaya nga time spent with God is powerful, life-changing, at enjoyable. No, nai-enjoy natin yung presence ng Panginoon. At nangyayari yan, mga kapatid, every time we spend time with God in our personal devotion. Every day. Kanina dinig ko yung usapan nila Pastor Acevedo doon eh. Sabi niya, ang isa sa mga talagang problema naman natin, minsan nagagawa natin yung devotion, minsan nami-miss natin. Okay lang naman yon. Hindi naman ganun ka-rigid ng Panginoon. Huwag natin lagyan ng batas yung ating sarili. Pero, ang sinasabi nito, kung talagang gusto na rin natin tumulad sa ating Panginoon, tularan na natin yung kanya example. No, hindi naman sinasabing gano'ng mahaba. Kahit yung reading ng scripture doon sa Joshua 1:8, ang sabi doon, do not let the word of the Lord depart from your mouth. No? Meditate, hindi sinabing read. Meditate on it day and night, so that you may be careful to obey all that is written on it. Then, you will be prosperous and successful. Kaya maliwanag sa Joshua 1:8, hindi sinabi doon, basahin niyo ang Biblia araw at gabi. Ang sabi doon, meditate on the Word of God day and night. Kunyari, nagbasa ka ng isang verse. Yung isang verse na yun, araw at gabi, i-meditate mo sa isip mo. Halimbawa, ibigin mo ang iyong kaaway. Mula umaga hanggang gabi, i-meditate ko, ibigin ko ang aking kaaway. Naglalaro ka, naggumagawa ka sa trabaho mo, nag-drive ka, i-meditate mo yun. Sabi, ibigin ko ang aking kaaway. Sino ba ang aking kaaway? Una, kaaway ko, misis ko, ibigin ko yan. Susunod, yung biyana ko, ibigin ko pa rin yan. No? Yun ang meditation eh. You preach to yourself. And then, lalagyan mo ng application. Dahil iniibig ko yung misis ko, sabihin ko sa kanya, halika, pagpakainin kita sa SM. Ayan. Isama mo na si Mami, yung biyana ko. Ayan. May application ngayon, dahil nag-meditate ka, ginawa mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, then, you will be prosperous and successful. Diba? Kaya pag may mga revelation sa atin, kapag nag-spend tayo ng time sa Panginoon, hiningi natin yung kanyang kalooban, nagtanong tayo, may mangyayari. Amen? Okay, sige. May 15 minutes pa ako. Isa sa mahalagang topic na gusto kong makita dito, yung pattern na tinatawag ng journaling. Kasi mahalaga yung may prayer, may Bible reading, may meditation. Pero lahat yun mawawala eh. Dahil maikli lang ang memory natin. Para hindi mawala yung na-meditate mo, yung nagrema ng Word of God, yung sabihin yung naging buhay ng salita ng Diyos, isulat mo. Sige, ano ba yung pattern natin? Ito yung ginagamit naming pattern. LAP. L-A-P. Yung iba, ang ginagamit naman SOAP. S-O-A-P. Pero halos pareho lang application. No? Kasi dito, kung mapapansin nyo sa taas, kunyari, bumili kayo ng notebook na maliit. No? Yun ang gagawin ninyong journal ninyo sa inyong personal devotion. Pag hawak na ninyo yung notebook ninyo, lagay nyo lang ng mga ganyan. Kunyari, lagay mo yung text, yung date sa kanan, yung title. Yung title, minsan nilalagay ko yan pagkatapos na ng devotion eh. Nagkakaroon ako ng title base doon sa Revelation. Kunyari, ang text ko, John 3:16. Okay, John 3:16. Ngayon, ano ang mga lesson natin sa John 3:16? Sabi, for God so loved the world. No? Ang simple sasabihin natin that it is about God's love. Diba? Yun ang pinaka-subject. Pwede mong gawing title yan, pero ako hindi mo na ginagawa title yan. Ginagawa ko lang, lesson, it is about, ang subject is about God's love. At ano ang ginawa, anong ibig sabihin ng God's love? Ang lesson sa akin, dahil mahal ako ng Diyos, meron siyang ibinigay.
So ang application, ang ano ko doon, ang lesson doon, lagi ng Diyos, dahil lagi niyang minamahal ako, ipinapahayag niya magmamahal, lagi siya may binibigay. Yung una, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak. Yung mga sumunod, nung ako'y nangalig na sa buktong na anak, meron siya mga pagpapala na naaalala ko na ito ang binibigay niya sa akin. So pwede mo isulat yun, pinapaalala sa inyo kung ano yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Lesson lahat yun. No? Pagkatapos nun, pwede kasama sa lesson dahil ako mahal ng Diyos, pero ako bigalit ako sa aking kapwa, iibigin ko na rin yung aking kapwa kasi mahal din ng Diyos yung kapwa ko. Kaya patatawarin ko na siya. Kaya madalas noon ang tingin ko doon yun ang application, pero mali, hindi ko yun ang application. Lesson pa rin yun. Isusulat ko pa rin sa lesson na patatawarin ko na yung kapatid na nagkasala sa akin dahil mahal siya ng Diyos, dapat mahalin ko rin siya. At ang kapahayagan ng siya'y minamahal ko ay yung siya'y patatawarin ko. So yun, lesson. Okay, so susulat ko yun. Kahit anong i-reveal sa inyo ng Panginoon. No, hindi nyo kinakailangan kumuha ng Bible commentary, tumingin sa Interpreter's Bible, kasi ang pinag-uusapan dito, personal message ng Diyos sa iyo. Hindi pinag-uusapan dito kung tama ba yung exegesis mo o yung hermeneutics mo, hindi. Ang pinag-uusapan dito, at that moment, nung binasa ko, ito ang lumabas. At ito ang sinasabi ng Panginoon sa akin through the Scripture, kaya susulat ko yung lesson. No, kaya hindi ka kinakailangan galing sa seminaryo para makapag-interpret. Dahil personal ito eh. No? Personal yung message. And then, application. Halimbawa, patatawarin ko na itong aking nakasala sa akin. Ngayon, yun ang lesson. Anong application? Itong araw na ito, kailangan action na action. Ang application is always an action. At smart. Parang yung objective is smart din. Anong ibig sabihin? Specific siya, measurable, no? Ano pa? Attainable, letter R, ano na, realistic, tsaka may time bound. Kaya pwede mong ilagay ito sa application mo, itong araw na ito, pupuntahan ko itong aking kapatid na ito. No? At magdadala ako sa kanya ng isang regalo para makausap ko siya at sabihin ko sa kanya na baka may nagawa akong kasalanan sa iyo, humingi ako ng tawad. At meron ka rin nagawa sa akin, nasaktan ako, pero wala na rin yun. Nakikipag-ayos ako. So, yun ang application. Kaya, ibig sabihin, sa araw na ito, kailangan magawa ko yun. Kasi minsan ang mga devotion natin, nandito lang eh. Kailangan ang devotion natin may application. Kaya nga, ang maganda ho doon, pagdating sa prayer, Panginoon, bigyan po ninyo ako ng lakas dahil pupuntahan ko ngayon si kapatid na Pedro at magdadala po ako sa kanya ng isang regalo na ito ay parang peace offering para kami magkaayos na. Salamat Panginoon sa kalakasan, karunungan na bibigyan niyo sa akin para siya ay makausap ko sa araw na ito. So gagawin mo ngayon yun, yung araw na yun. Alam niyo ang maganda, every time na ginawa mo yun, doon ka ngayon magkakaroon ng patotoo. Na ito pala, nung ginawa ko, ito ang nangyari. No? Ito, pero magandang kwento si Pastor Berlito, gagamitin ko, Pastor, yung kanyang kabataan. Ang kanyang lesson, sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi ka nakatulad ng una, parang hindi ka na mainit, hindi ka na malamig, no, sa Revelation. Kasi lagi ka na lang nakadikit sa mga kaibigan mo, wala ka ng time sa akin. Yung personal na niyang, ano yan, sinulat niya. Ngayon ang application niya, sabi niya, itong araw na ito, hindi ako masyadong didikit sa aking mga kaibigan. 1 meter away ako sa kanila. At ngayon, kahit kasama ko yung mga barkada ko, 1 meter away ako sa kanya kasi yung unang gusto kong ipakita sa Panginoon ang mahalaga siya sa araw na ito dahil nagtatampo sa akin si Lord. So, parang ganon. Kabataan eh. Minsan daw nakita ni Pastor Per, napansin niya, bakit parang nag-aaway kaya itong mga miyembro kong ito? Kasi lagi ito malayo eh. Ginawa niya ngayon dahil yung disciple niya, nilapitan niya, sabi, kapatid, meron ba kayong pag-aalitan ng mga kaibigan mo dito sa church? Sabi niya, wala po. Kung wala, kanina ko pa kayo na-obserbahan. Kahit saan pupunta yung barkada mo, pumupunta ka naman din, kaya lang, lagi ka malayo sa kanila, hindi ka nakikipag-usap. No, hindi ka mukha ng dati, nakipagbiruan ka. Bakit tahimik ka? May problema ka ba sa kanila? Wala po, Pastor. Application po yun. Anong application? Application po ng devotion ko. Kasi sabi ko sa devotion ko, 1 meter away ako kung saan natin yung barkada ko. Kaya ina-apply ko lang po yung devotion ko sa araw na ito. No?
Ganun po. So, ibig sabihin, yung mga devotion na ginagawa natin, hindi ho masama na mag-devotion through daily bread o kaya yung upper room. Pero alam mo ba ninyo, once na nagbasa tayo ng Bible at hiningi natin na mag-reveal ang Panginoon at buhayin niya yung kanyang salita, after nating manalangin, merong ipapahayag ang Diyos sa atin. At gawin lang natin yon sa application natin. Kapag ginawa mo yun, yung pinagawa sa'yo, nakikita mo rin signs and wonders. Kamukha ng Panginoon, no? Merong kapahayagan, kung anong nakita niya pinapagawa sa kanya, yun ang kanyang ginawa. Kung anong nadinig niyang sinabi sa kanya ng Ama, yun ang kanyang sinasabi. At kapag naging ganun po yung naging devotional life natin, madadagdagan pa po yung ating, ako ka, para kayo nadadagdagan na eh. Kasi itong araw na ito ang nangyari nung ginawa namin ito. Ng aking misis, nung kinausap namin yung aking anak, nung pinag-pray namin sila, ito ang naging resulta sa aming buhay. Kasi itong week na ito, talagang family yung focus namin kami ni Tess, no? Kaya maraming nangyayari sa pamilya namin. Nasabi ko nga sa isang iglap ngayon, halos lahat ng mga dati namin pinoproblema ay hindi na namin problema ngayon. Kasi nakita namin yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa amin. No? Even sa finances, binabless din kami ngayon ng Panginoon. No? Kahit isa sinasabi namin may delay, pero yung delay na yan mas mataas pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Okay, sige po. So ngayon, sa pagtatapos natin, may 5 minutes pa ako, ano yung susunod? Hindi hanggang 1 hour talaga yan. Nakatawad na nga sila ng 1 oras, dapat 6 ang tapos eh. Ano yung wala na yung kasunod? Wala na, no? Yan, sandali lang ako. Ito po ay gagawin nating workshop, assignment po ito. Bakit ito? Sabi ko, tip number 1. Personal devotional study aids may detract from the personal relationship. It is good to draw things from the Bible. However, if you are new to having a personal time of devotion, a devotional aid could be useful. A book of spiritual quotes to stimulate the mind further can be useful, but read them after reading the Bible in your time of prayer and meditation. Gumamit lang po kayo noon after na kayo manalangin, after na kayo magbasa. Kung talagang wala kayong makita pa na mensahe ng Panginoon na hihirapan, pwede kayo yung tulong ng devotional guide, pwede po yung gamitin. After. Pero naniniwala po ako kapag talagang hiningi niya sa Panginoon, ano bang ibig sabihin ito? Ano pong message sa akin? Hindi pwedeng walang i-reveal. And then kapag may i-reveal, gumawa ko kayo ng isang concrete action at application. Alam niyo kung bakit? Pagdating ninyo sa cell group ninyo, pag tinanong ng cell leader, kamusta yung devotional life mo? Yun pa lang ang tanong, ang dami mo nang ikukwento. Alam niyo, ito po yung lesson sa akin. Ito yung pinagawa ng Panginoon, ito yung application. Alam niyo, nung ginawa ko, ito na yung nangyari. Meron na kayong pag-uusapan kaagad. Kaya ho sa cell group, hindi ho mahirap yung material. Wala talagang material doon. Sabi nga ni Pastor kanina, hindi yung Bible study. Doon, ano yung application ng natanggap mo sa Panginoon sa araw na yun na pwede mong i-share doon sa grupo. Kami, nung sa cell group kami, kasama ko po sa cell group ko si Brother Edwin. Sa welcome pa lang, nandun pala kami sa welcome, kapag ano sinabi niya, meron na sinishare kagad si Brother Edwin, ang pinag-usapan namin about tithing. Pagkatapos nun, napansin ko na lahat kami attending sa kanya. So, binaliwala ka ng 4Ws. Nagtuloy-tuloy na siya, inabot tayo ng kuya ng 1 oras, hindi natapos si Brother Edwin sa kanyang, yung pag-share niya ng kanyang biography na. Pero nakita namin kung gaano ka-powerful yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil doon. At lahat kami blessed na blessed doon sa kanyang testimony na yon. Kaya natapos ko yung cell meeting namin na, yan, sila Pastor Florence, nandun ka lang, no? Natapos yung aming cell meeting na talagang blessed na blessed kami lahat. At kaya sabi ko pa nga kay Brother Edwin, sasama kita sa Tugigaraw kasi gusto kong i-share mo yung testimony niyo. Hindi lang nilob siguro ng Panginoon. Pero, yun ho, meron mga ganong pagkakataon sa cell group dahil sa inyong pinag-usapan, dahil sa devotional ninyo, no, magagawa. Bakit po sa devotional ko kinuha? Kasi wala akong local church wala akong preaching every Sunday. Kaya sa cell group, binibigyan ko lang sa kanila ng lesson. At ang lesson na pinababasa ko sa kanila ay sa, ano yung pinababasa ko sa inyo?
lectionary. No? Hinahati ko yung lectionary sa 7. Yun ang binabasa nila. And then, pagdating sa cell meeting, pinag-uusapan namin yung ilan sa mga lessons doon. Kung ano ang naging very striking sa kanila sa buong linggo. Hindi lahat yung 7 na yun, kahit isa lang doon. So, yung word, nagiging buhay at may message sa Panginoon. Hindi siya Bible study, no, kaya walang debate. Pero meron kami portion ng instruction din, magtatanong sila, yes, ano bang ibig sabihin nito? And then sasagutin ko lang. So, ganun ho. Natatapos yung aming devotion sa ganun. Pero mukhang kanina yung sinishare ni Pastor, ang isang mali namin, magsisimula ba tayo sa oras? Minsan late sa oras at sobra sa oras. Sumasarap. Pero ngayon, siguro hanggang 1.5 lang at the most. O, siguro ganun po. Okay, so yun po. So ngayon, meron tayong workshop. Pero gagawin natin ngayon, yung